Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2226, bumalik sa maliit na mundo. Tumingin si Qin Shan kay Ministro Azura at sinabing, "Pinatay ko si Wang Xiao. Dalhin mo ako sa punong pari." Si Ministro Azura ay namangha. Gustong makita ng higanteng ito ang High Priest. Si Ministro Azura ay isa sa pinakamalakas na ministro ng Great Imperial Song City, at maaari nga siyang pumunta at makita ang High Priest. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Wang Xiao. Sa palagay ko mayroon kang dahilan para patayin si Wang Xiao, guro. Gayunpaman, bakit mo gustong makilala ang punong pari, guro? Tanong ni Ministro Azura. Siyempre, kailangang mamatay si Wang Xiao. Dalhin mo na lang ako sa High Priest. Hindi mo na kailangang malaman ang anumang bagay. Gayon din, si Aptala, ang kanyang anak na babae, at ang aking disipulo ay konektado. Huwag kang gumawa ng anuman sa kanila. Mahinahong sabi ni Qin Shan. Tumanggo si Ministro Azura. Naiintindihan ko, ang Great Imperial Song City ay walang gagawin kay Ministro Aptala at sa kanyang anak na babae. Mangyaring sumama sa akin sa Great Imperial Song City, guro. Saan man lumitaw ang isang Saint Emperor sa mundo ng paglilinang, ang mga tao ay natakot. Ito ay isang bagay na masyadong kahanga-hanga. Ang mga Saint Emperor, o mga sage na kung minsan ay tawag sa kanila, ay maaaring takutin ng sinuman hanggang sa mamatay. Isang simpleng pangungusap, at maaaring bumagsak ang mga tao. Paano maglalakas loob ang Great Imperial Song City na saktan si Ministro Aptala at ang kanyang anak na babae kung pinrotektahan sila ng isang Saint Emperor? Walang nagmamalasakit kay Wang Xiao, lalo na kung pinatay siya ng isang Saint Emperor. Tumingon ang Saint Emperor at tumingin kina Ministro Aptala at Qing Qing. Narinig nila, Uncle Aptala, Qing Qing, sana magkita tayong muli. Tumingon muli si Qin Shan at sinundan si Ministro Azura. Umalis na silang dalawa. Ministro Aptala at Qing Qing ay nanginginig. Boses iyon ni Lin Feng. Pinagmamasdan nila siyang umalis na may halong damdamin. Sinusundan ni Lin Feng si Ministro Azura at aalis na siya sa impyerno. Babalik pa kaya siya? Ministro Kala Sutra at Qin Yao na umalis. Nagtataka sila kung si Lin Feng ay naging disipulo ng Saint Emperor. Aptala. Sabi ni Ministro Kala Sutra kay Ministro Aptala. Hindi ko akalain na mabubuhay ka pa. Kahit hindi tayo naging magkaibigan, masaya ako para sa iyo. Tumanggo si Ministro Aptala. Salamat lahat kay Lin Feng. Anyway, lumayo ka sa akin. Naunawaan ni Ministro Kala Sutra si Ministro Aptala. Katatapos lang nilang mapatay si Wang Xiao, at kahit na sinabi ng Saint Emperor na hindi sila mahawakan ng Great Imperial Song City, iba si Ministro Kala Sutra dahil isa pa siyang ministro ng Great Imperial Song City. Mas mabuti para kay Ministro Kala Sutra na iwasan ang paggawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng hinala. Hindi ko akalain na magiging ganoon kabilis ang lalaking iyon. Kahit na hindi pa siya nakakalusot sa Dichi Layer, kaya na niyang talunin ang mga ordinaryong Great Emperor. Napabuntong hininga si Ministro Kala Sutra. Nagtataka talaga ako kung bakit hindi ka umalis kasama siya. Lahat ng tao ay may iba't ibang layunin sa buhay. May sarili siyang buhay. Baka magkita pa tayo, dito o sa ibang mundo. Mahinahong sabi ni Ministro Aptala. Parehong nanatiling tahimik. Ang larangan ng digmaan ng Celestial Country. Maraming mga labanan ang nagaganap, at isang labanan ang partikular na sumasabog. Nakakatakot ang isa sa mga manlalaban. Yeke, gawin mo. Sabi ng isang magandang babae ng mga sandaling iyon. Kung naroon ang mga tao mula sa Holy Country ng Chitian, magugulat sila, dahil ang babaeng iyon ay Holy Lady ng Ancient Jade Dynasty. Sige. Tumanggo si Yeke. Naglabas siya ng deployment spell energies at nahuli ang ilang tao. Sinaktan lang nila, hindi nila pinatay. Lei Dongtian, mag-ingat ka sa pag-atake mo. Binalaan ng Holy Jade Princess ang isang baliw na manlalaban. Si Lei Dongtian ay napakalakas. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay masyadong sumasabog. Ang mga tao ay kailangang malayo sa kanya kapag siya ay lumaban. Ginawa silang lahat ni Lin Feng na perpektong puppet. Malamig na sinulyapan ni Lei Dongtian ang Holy Jade Princess. Napakadaldal niya. Kung hindi sila binigyan ni Lin Feng ng utos, napatay na siya ni Lei Dongtian. Siya ay asar sa kanya sa lahat ng oras. Si Ji Jiang ay lumalaban din. Matapos mahuli ni Lin Feng, nagsimula siyang lumakas at napakabilis na umuunlad. Gayunpaman, sa harap ng iba pang mga puppet, siya ay mahina rin. Kung tungkol sa kanilang ginagawa, binigyan sila ni Lin Feng ng Demon Puppet Technique. Maaari nilang gawing demon puppets ang ibang tao. Walang tigil ang mga laban. Ang mga tao sa larangan ng digmaan ay hindi nagulat dahil ang mga labanan ay hindi tumigil sa lugar na iyon. Lei Dongtian, Yeke, ang Holy Jade Princess, lahat sila ay napakalakas, lalo na si Lei Dongtian. Inaasahan niyang makatapos sa nangungunang 10 ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Walang sino man sa larangan ng digmaan ng Celestial Country ang makakalaban sa kanya. Ang maliit na hukbong iyon ay patuloy na lumalaban at sila ay patuloy na lumalakas. Para kay Lin Feng, naging Qin Shan siya at kasama ng High Priest ng Great Imperial Song City. Ang punong pari ay payat at mukhang isang ordinaryong naghihingalong matandang lalaki. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nagpapakita kung gaano siya kadelikado. Ngunit napakagalang niya kay Qin Shan. Dinala niya si Lin Feng sa isang palasyo.
May impresyon si Linfang na ang palasyo ay ang tunay na palasyo ng Hades. Kapag tumawid ka sa pintuan ng pinakamababang kalaliman ng impyerno, ang ika-18 impyerno, maaari kang lumabas sa impyerno at makakarating ka sa kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi ako sigurado kung saan ka mapupunta, gayunpaman. Sabi ng High Priest kay Linfang. Tumingin siya sa isang hagdanan. Natagpuan ni Linfang ang exit na sobrang misteryoso. Hindi alam ng pari kung saan siya haantong. Saan ako pupunta? Pagtataka ni Linfang. Umakyat si Qin Shan sa hagdanan at naging malabo ang kanyang silweta. Pagkaraan ng maikling panahon, tumawid si Linfang sa pinto. May kamatayan itim na tubig sa kabila. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Linfang dito. Naalala niya noong una siyang dumating sa impyerno mula sa Jiuyu. Tumalon din siya sa itim na tubig. Ang itim na tubig ay gamulong sa mababa, mamantika na mga alon. Ang tunog ng splashing ay isang nakakagulat na pagpasok. Isang silweta ang lumitaw sa ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu at lumabas mula sa itim na tubig. Laming-galing si Linfang sa paligid, nakangiting walang pakialam. Huminga ng malalim si Linfang at bumulong. Bumalik na ako. Ito ang bawal na lugar ng Jiuyu. Nakapagtataka, ang paglabas sa Great Imperial Song City ay humahantong sa maliit na mundo kung saan ako nakatira noon. Walang maglalakas loob na pumunta rito, ngunit para sa Qin Shan, paano ito magiging bawal na lugar? Kumislap ang silwete ni Linfang. Muli siyang bumaling kay Linfang. Bumalik si Qin Shan sa kanyang daigdig ng mga espiritu. Kahit noong kontrolado niya si Qin Shan, ginamit niya ang sarili niyang lakas para hindi mapagod si Qin Shan. Gusto niyang gumaling si Qin Shan. May ilang tao sa labas ng ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu. Natigilan sila nang may makita silang silweta na gumagapang sa kalangitan. May gusto silang sabihin, ngunit nang tumingin sila sa cultivator na iyon, hindi na sila nagsalita. Iyon ay isang nakakatakot na emperador. Siya ba ay mula sa 12 imperyo ng Jiuyu? Isa ba siya sa mga Great Emperor? Walang pakialam si Linfang sa iniisip ng mga taong iyon. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy sa paglipad. Kahit na inalis ko ang lahat kay Zuyu, tiyak na may bago doon, naisip ni Linfang. Mahusay ang chi ni Zuyu. Ang mga tao ay biglang nawala mula doon. Pero malamang may mga bagong cultivator doon. Sa totoo lang, tama si Linfang. Ang mga bagong tao ay lumipat sa Zuyu, at ito ay naging isang bansa muli. Gayunpaman, walang pinuno, ang mga tao ay nakikipagkompetensya para sa kapangyarihan. Ang Yangzhou City ay naging isang magandang lugar upang manghuli ng mga kayamanan. Isang Zun cultivator ang nagpoprotekta sa Yangzhou City. Hinangaan siya ng mga tao. Siya ay napakalakas at maganda. Maraming mga tao ang nangarap na magkaroon ng isang relasyon sa kanya. Gayunpaman, maaaring panaginip lang ito ng mga tao sa Zuyu. Ang babaeng iyon ay tinatawag na Qing Mengzin. Kahit na siya ay isang babae, siya ay mas malakas kaysa sa mga lalaki. Sa sandaling iyon, nakatayo ang babaeng iyon sa harap ng isang napakalaking estatwa. Gumugol siya ng maraming oras sa paggawa ng rebeltong iyon. 3 zang ang taas noon, kailangang itaas ng mga tao ang kanilang mga ulo upang tingnan ito. Ang rebeltong iyon ay ang pasukan ng Yangzhou City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2227, Buhay na Mortal. Matapos alisin ni Linfang ang lahat sa Yangzhou City, maraming bagay ang nagbago doon. Ito ang sentro ni Zuyu, kaya ang mga tao ay pumunta sa Yangzhou City dahil ito ay kawili-wili sa mga tuntunin ng kasaysayan. Ang dambuhalang estatwa ay estatwa ni Linfang. Mayroon pa ring malalaking kalye at maliliit na lane sa Yangzhou City. Si Linfang ay itinuturing na isang bayani doon. Kahit na si Qing Mengzin ay naging Zun cultivator sa mahabang panahon at napakalakas, hindi siya nagmamalaki. Alam niyang mas mahina siya kaysa sa binatang iyon. Noong araw, pareho silang lumabas sa battle stage ng Great Competition ng Zuyu. Gayunpaman, pagkatapos noon, napagtanto niya kung gaano siya kaina. Linfang, nasaan ka ngayon at ano ang antas ng iyong pagilinang? Bulong ni Qing Mengzin. Nakatitig siya sa estatwa ni Linfang. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Maraming lalaki ang umibig sa kanya. Dati ang sexy niya, ngayon puro ganda na lang. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, 2 silweta ang lumitaw. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay mukhang napakalakas at ang babae ay mukhang maganda. Lumapit sila sa rebulto. Mukhang hindi talaga siya. Puso ng babae, tumingin sa rebulto. Hindi siya mukhang satisfied. Not bad. Nakangiting sabi ng lalaki. Ano? Hindi. Parang hindi siya. Grabe naman. Sabi ng babae. Kahit na parang buhay ang rebulto, hindi siya nasisiyahan. Dahil ang rebultong iyon ay si Linfang sa paraan ng hitsura niya sa nakaraan. Nagbago na siya pagkatapos. Napangiti ang binata. Actually, hindi niya akalain na kamukha niya talaga ang estatwa. Iba ang kanyang chi. Ang pinakamahusay na iskultor ng imperyo ang umukit sa estatwa na iyon, Master Oye. Isa siyang Zun cultivator, napakalakas niya, at maglakas loob kang punahin ang kanyang estatwa. Sabi ng isa nang marinig ang dalawa. Napakawalang galang. Gaano kakansited? Sabi ng isa na nakatitig sa dalawa. Tumiti ng mapait ang binata. Ang mga tao ay magkatulad sa lahat ng dako sa mundo ng paglilinang. Nakarinig ng tunog si Qing Mengzin. Tumingon siya at nakita silang dalawa.
Siya ay nabigla. Isang malakas na hangin ang umihip, at si Ching Mengzin ay lumitaw sa harap ng lalaki at ng babae. Tinitigan niya sila. Hindi rin sila gusto ni Ching Mengzin. Nagtawanan ang karamihan nang makita nila iyon. Ngunit ngumiti lang ang binata at ang dalaga kay Ching Mengzin. Medyo composed ang itsura nila. Ikaw. Biglang naalala ni Ching Mengzin ang napakaraming bagay. Rinfang at Tang Yu nagbalik ka na. Higit pa rito, hindi niya makita ang antas ng kanilang paglilinang. Kahit na nakangiti ang mga ito, naiintindihan niyang napakalayo na ng dalawang iyon sa kanya. Ikaw ang asawa ko. Tumiti si Linfang. Si Ching Mengzin ay namangha. Tumiti siya at sinabing, "Congratulations." "Salamat." Sagot ni Linfang. Sabi niya, "Pupunta ako sa Yangzhou City para mamasyal." "Sige, dapat ba akong sumama sa iyo?" Tanong ni Ching Mengzin. "Hindi na kailangan. Namamasyal lang kami." Sabi ni Linfang habang umiiling. Pagkatapos, pumasok sila sa Yangzhou City. Tumingon si Ching Mengzin at pinanood sila. Huminga siya ng malalim. Isa siyang Zun cultivator, ngunit ang dalawang iyon ay gaano sila kalakas. Nasa ibang mundo na sila. Nang makita iyon ng karamihan, sila ay namangha. Kilala ni Ching Mengzin ang dalawang iyon. Hindi, parang pamilyar ang binatang iyon. Sabi ng isang tao, masyado siyang pamilyar. Ganyan din ang pakiramdam ko. Parang ngayon ko lang siya nakita. Sabi ng iba, mabilis na napatingin ang mga tao sa rebulto. Ayan, may napalunok at tinuro ang rebulto. Iyon ang karaniwang punto. Maraming tao ang tumingin kay Ching Mengzin. Siya si Linfang. Sabi ni Ching Mengzin. Ang mga taong iyon ay may impresyon na ang kanilang mga utak ay sisabog. Ang kausap lang ay si Linfang. Kakasabi pa lang nila ng asawa niya walang kwenta. Ang napakagandang babaeng iyon ay maaaring pamuna sa estatwa kung gugustuhin niya, si Master Oye ay walang tao sa harap nila. Ayon sa mga alamat, nawala si Zhu Yu sa loob lamang ng isang araw dahil kay Linfang. At ngayon nagbalik na siya. Talaga, masyadong malakas si Linfang. Iniisip kung ano na ang cultivation level niya ngayon. Napabuntong hininga ang mga tao. Mabilis na kumalat ang balita sa Yangzhou City, at hindi nagtagal ay alam na ng lahat na bumalik na si Linfang. Sa sandaling iyon, namamasyal pa sina Linfang at Tang Yuyu sa Yangzhou City. Mukha silang mga ordinaryong pedestrian. Nakangiti si Tang Yuyu. Tulad ng inaasahan, ang Zuyu na ginawa mo ay halos pareho, ngunit ngayon ay nagsimula na itong magbago. Ang iyong Zuyu ay parang noong nakaraan. Siyempre, nandoon ang mga magulang ko. Gusto nilang pakiramdam na nasa bahay nila, ito ang kanilang bayan. Nakangiting sabi ni Linfang. Gayunpaman, hindi makikita ng isang taong hindi lumaki sa Zuyu ang mga pagkakaiba. Hindi alam ng mga tao sa Zuyu ni Linfang na nasa ibang lugar sila. Bakit mo gustong pumunta dito? Tanong ni Tang Yuyu, hawak ang braso ni Linfang at malumanay ng ngumiti. Noong una, gusto kong umuwi kasama ka. Hindi ba ito ay isang magandang bagay? Nakangiting sagot ni Linfang. Nagtagal sila sa mga bar at restaurant. Ang balita na bumalik si Linfang ay kumalat na sa Yangzhou City, at maraming tao ang nakapansin sa kanila. Gayunpaman, pasimpleng umangat sa ere ang dalawa. Si Linfang, siya talaga. Sabi ng isang tao nang makita sila. Linfang. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo, ngunit sina Linfang at Tang Yuyu ay naging mga sinag ng liwanag at nawala. Gaano kabilis? Gaano kalakas? Hinabol sila ng mga tao, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, huminto sila, hindi makasunod. Nakakaawa, sana nakita nila si Linfang. Pagkatapos umalis sa Yangzhou City, tumawid sila sa imperyo ng Zuyu at nagtungo sa Dragon Mountain upang makita ang pamilya ni Tang Yuyu. Si Tang Yi at Tang Rui ay medyo malakas na at may kani-kanyang buhay. Si Linfang at Tang Yuyu ay bumaba sa isang patio at tumingin sa paglubog ng araw. Sa likod nila, tumingin sa kanila ang ama ni Tang Yuyu at magiliw na ngumiti. Hindi na niya makita kung gaano sila kalakas. Sa kasamaang palad, wala rito ang kanyang apo. Sinabi sa kanya ni Tang Yuyu na magiging Holy Emperor siya sa isang dynasty, ngunit hindi alam ng kanyang ama kung ano ang isang dynasty o isang Holy Emperor. Naisip na lang niya na ang isang dynasty ay malamang na mas malakas kaysa sa isang imperyo tulad ng Dragon Mountain. Hindi niya maisip kung ano ang hitsura ng isang lugar tulad ng Chitian Holy Town, tulad ni Linfang sa nakaraan bago siya umalis sa maliit na mundo. Sina Linfang at Tang Yuyu ay hindi masyadong nagkwento sa kanya. Ang pagsasabi sa kanya ng sobra ay makakaistorbo lamang sa kanilang mapayapang buhay. Sister, kailan kayo aalis ng asawa mo? Manatili ka rito ng ilang araw, okay? Sabi ni Tang Yi, na nakahiga sa kabilang gilid. Ilang araw na lang aalis na kami. Babalik kami ng mas madalas sa hinaharap. Sagot ni Tang Yuyu. Alam niya na kailangan ni Linfang na maging mas malakas at makalusot. Naglalakbay sila upang maging mas malakas. Gusto ni Linfang na makapasok sa Dichi Layer. Sasama ako sayo. Sabi ni Tang Rui. Hindi. Sabi ni Tang Yuyu, umiling-iling. Tumalaki na si Tang Rui, ngunit nagpatuloy siya sa pag-arte na parang bata. Sige, pero mananatili sa akin ang asawa mo ng ilang araw. Sabi ni Tang Rui. Sige. Kakatwang sumang-ayon si Linfang. Ang paggugol ng ilang araw dito at tinatamasa ang kapayapaan at katahimikan ay isang magandang bagay.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2228, Diyosa ng mga tribo. Magkahawak kamay na naglalakad sa snow. Napakaganda ng hitsura ng babae. Binitawan niya ang kamay ng lalaki at tumakbo sa snow, tumatawa. Napakaganda niya na ang nyebe sa paligid niya ay maaaring natunaw, tulad ng puso ng lalaki. Yan ang Tianqi Snow Peak doon. Doon ka ba nag-aral noong araw? Tanong ni Tang Yuyu kay Linfang. Tumingin si Linfang sa malayo, ngumiti, at tumanggo. Nasa harap nila ang lungsod ng Tianqi. Maraming tao ang naglalakad patungo sa lungsod, na naglalayong maging mga alagad ni Tianqi. Tara na at tingnan natin. Bulalas ni Tang Yuyu, naghihintay kay Linfang. Muli niyang hinawakan ang kamay niya. Maraming mga tao na gustong maging mga alagad ni Tianqi ang naghihintay sa paanan ng mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Maraming tao ang tumingin kina Linfang at Tang Yuyu, tinitingnan sila bilang mga kakompetensya. Sina Linfang at Tang Yuyu ay nagsasalita sa mahinang boses. Agad silang pumasok sa Tianqi, ngunit may mga taong mabilis na lumapit sa kanila. Hindi ka makapasok sa Tianqi. Hawak pa rin ni Linfang ang kamay ni Tang Yuyu at ngumiti ng malumanay. Hindi ka makakasunod. Lumabo ang dalawa sa hangin at nawala. Ang mga taong iyon ay namangha, at nagpaikot-ikot. Malayo na ang dalawang tao. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga guard. Ang mga taong iyon ay pumasok sa Tianqi nang walang pahintulot. Anong gagawin? Sabi niya hindi natin siya masusundan. Malamang na siya ay isang malakas na cultivator mula sa ibang bansa. Hindi natin sila maiistorbo. Hayaang kunin ng kalikasan ang landas nito. Hindi sila mukhang masama. Ang ilang mga disipulo mula sa Tianqi ay tumanggo bilang pagsang-ayon sa mga salitang iyon. Dumating sina Linfang at Tang Yuyu sa tuktok ng Snowy Peak. Naalala ni Linfang ang kanyang oras doon. Nagtataka siya kung kumusta na ang kanyang mga guro sa antas ng Zun. Sa mga araw na ito, ang pangunahing rurok ng Tianqi ay ang Tianzuan Snowy Peak. May dalawang pinuno doon. Si Tianqi Zhu ay nasa tuktok ng isang Snowy Peak. May naramdaman siya at lumingon. Bigla siyang nagulat, at nagningning ang mga mata niya. Tumanggo si Linfang at ngumiti sa kanya. Nakabuka ang bibig ni Tianqi Zhu, may gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya nakaimik. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at pareho silang nawala sa kanyang paningin. Naninigas ang mukha ni Tianqi Zhu. Tumingin siya sa malayo at nakita niya si Linfang na nasa malayo na. Ano ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang? Tanong ni Tianqi Zhu, hindi pa rin makapagsalita. Hindi niya hinabol. Sina Linfang at Tang Yuyu ay nagpatuloy sa paglalakad mula sa tuktok hanggang sa tuktok, tinatamasa ang magagandang tanawin, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipad. Ang dagat ng Huang ay isang mabagyong lugar pa rin, ngunit malayang makakabiyahe doon sina Linfang at Tang Yuyu. Paminsan-minsan, dumaan sila sa isang bangka, at nang makita ng mga taong sakay ang dalawang figure na lumilipad sa Huang Sea, sila ay natulala. Nilaibot ni Linfang at Tang Yuyu ang buong rehiyon ng Bahuang. Ang hilagang bahagi ng Bahuang, ang kanlurang bahagi ng Bahuang, ang katimugang bahagi ng Bahuang, ang gitnang bahagi ng Bahuang. Si Linfang ay gumugol na ng 5 buwan sa maliit na mundo. Nagpahinga lang siya doon. Umalis sina Linfang at Tang Yu sa maliit na mundo na tumatawid sa daanan sa pagitan ng maliit na mundo at ng Dark Knight region. Tinawid nila ang disyerto, kung saan nakatira pa rin ang maraming tribo. Lahat sila ay konektado. Dumating si Linfang sa isang tribo na naglalakad sa mainit na dilaw na buhangin. Ang mga tao ay tila sobrang abala. Noon, si Emperor Yu at siya ay dumating dito, ang tribo at si Muyon ang nag-aalaga sa kanila. Alam ni Linfang ang lugar. Makalipas ang maikling panahon, napansin niya maraming tao ang nagkukumpulan sa paanan ng isang puno. Napakainit ng sikat ng araw, kaya't nagpalipas ng oras ang mga tao sa lilim. May isang magandang babae na nakaputing damit doon, mukhang abala. May tumulong sa kanya na maglagay ng mga hilang herbs sa isang kaldero. Siyempre, ang babaeng iyon ay madaling pagalingin ang mga magaan na pinsala sa kanyang sarili. Isang binata na nasugatan ang braso ay naupo sa tabi ni Muyon habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Tumiti siya kay Muyon at sinabi, "Muyon, kung mapapangasawa kita, napakasaya ko." Tumiti si Muyon sa binata. Pinayuhan siya ng isang katabi nila. Aguta, si Muyon ang pinakamagandang babae sa lahat ng tribo. Siya ay mabait, banayad, at mapagbigay. Para siyang diyosa sa lahat ng tribo. Bakit gusto kanyang pakasalan? Aguta, hindi ka man lang cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Si Muyon ay isang emperador. Paano ka magpakasal sa diyosa? Kung ang isang mahusay na bayani ay lumitaw sa ating tribo, siya ay maaaring ikasal kay Muyon. Sabi ng isang matandang lalaki sa mataimtim at magalang na paraan. Ako ay magiging bayani ng ating mga tribo kung gayon. Tumisi si Aguta. Malumanay nang umiti si Muyon, mukhang isang celestial na nilalang. Ito ay ang parehong bagay araw-araw, ang mga binata ay nagsasabi sa kanya ng mga ganoong bagay. Araw-araw, paulit-ulit nilang sinasabi na gusto nilang maging bayani at pakasalan siya. Gayunpaman, kahit na ginawa nila, gusto niya bang magpakasal sa kanila? Si Linfang ay nakatayo sa malayo. Nang makita niya ang magandang babae ay bahagya siyang napangiti. Siya ay bumalik sa tribo at hindi umalis. Wala namang nagbago, kasing ganda niya dati.
Lin Feng, hindi mo ba siya gusto? Tanong ni Tang Yuyu kay Lin Feng. Umawang ang labi niya habang nakatitig sa kanya. Nakatitig si Lin Feng sa babae at nanatiling hindi gumagalaw. Malaki ang utang ko sa kanya. Siya ay parehong banayad at mapagbigay. Noon, iniligtas niya kami ni Emperor Yu. Bulong ni Lin Feng. Tinatanong kita kung gusto mo siya. Tanong ni Tang Yuyu. Mukha siyang batang babae. Kumislap ang mga mata niya. Si Lin Feng ay isang pervert at nagkagusto siya sa maraming babae. Medyo. Pag-amin ni Lin Feng. Pero pumunta ako dito para makita kung okay lang siya. Hinaplos ni Tang Yuyu ang kanyang mukha ng marahan. Tulad ng inaasahan. Sabi ni Tang Yuyu, nakatitig sa kanyang mga labi. Nagpatuloy siya. Kung gusto mo talaga siya, isama mo siya sa atin. Mukha siyang mabait na babae, mukha siyang maamo at maganda. Sinasaktan mo tuloy ang damdamin ng mga babae. Ha? Mukhang nagulat si Lin Feng, ngumiti siya ng pilit at sinabi kay Tang Yuyu. Kay Mengqing at Xinye, hindi ko pa rin naresolba ang mga problema nila. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Bago ako lumakas, hindi ako tatanggap ng ibang babae sa buhay ko. Marami na akong utang sa iyo at sa iba pa. Kaya balang araw, kapag naging Great Emperor ka, patuloy mong sasaktan ang damdamin ng kababaihan. Sabi ni Tang Yuyu, nakatitig sa kanyang mga labi, kumikislap ang kanyang mga mata. Anong klaseng lalaki? Si Lin Feng ay pinagpapawisan ng malamig. Sasaktan muna kita. Sabi ni Lin Feng, hinawakan ang mga braso ni Tang Yuyu at tumatawa. Sabi ni Tang Yuyu, pumunta ka at tingnan mo siya. Naghihintay ako dito. Ha? Nagulat si Lin Feng. Kung makikita niya ako, malulungkot siya. Tumiti si Tang Yuyu. Binitawan niya si Lin Feng at bumangon sa ere. Pag-alis niya, tumalikod siya at ngumiti pabalik sa kanya. Tumisi si Lin Feng at umiling, bago dahan-daang naglakad papunta kay Muyon. Nakatutok si Muyon sa kanyang pasyente, hindi niya napansin si Lin Feng. Kung tutusin, maraming tao ang pumupunta sa kanya araw-araw. Tumingin ng iba kay Lin Feng, mukha siyang scholar. Siya ay naiiba sa ibang mga binata, at malamang na hindi mula sa isang tribo. Tulungan mo ako, sabi ni Lin Feng, lumakad papunta kay Muyon. Maraming tao, kailangan mong pumila. Sabi ni Muyon, nang hindi tumitingin sa nagsasalita. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ito gumagalaw, at parang pamilyar din ang boses. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Nang makita niya ang malapad nitong ngiti, bumilis ang tibok ng puso niya. Lin Feng, sabi ni Muyon. Siya ay nabigla. Hindi niya akalain na makikita siya rito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lin Feng, nakangiting pabalik kay Muyon. Oo, magandang dating routine. Ang buhay ko ay payapa at tahimik. Masaya ako. Sagot ni Muyon. Ano naman sayo? Anong ginagawa mo dito? Nasa rehiyon ako at naisipan kong pumunta at makita ka. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Namula si Muyon sa kabila ng kanyang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa mga taong naghihintay at sinabi, pwede ba kayong bumalik bukas? Ang mga taong naghihintay ay natigilan, lahat ay nakatingin kay Lin Feng. Sino ang lalaking ito? Si Muyon ay hindi nag-aksaya ng 1 minuto pagdating sa pagpapagaling ng mga pasyente. Ito ay isang lalaki. Naramdaman ni Lin Feng na maraming lalaki ang malamig na nakatingin sa kanya. Hindi na kailangan, tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng buhay cosmic energy sa paligid ng lahat. Nadama ng lahat ng mga tao ang isang hindi kapani-paniwalang sigla sa paligid nila. Napagtanto ng ilang nagtatakang mga tao na agad na gumaling ang kanilang mga sugat. Sino ang lalaking iyon? Ang kanyang cosmic energies ay hindi kapani-paniwala. Isa siyang makapangyarihang emperador. Natawa si Muyon nang makita niya iyon, at nagpatuloy sa pagpapagaling ng mga tao sa tulong ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2229, malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Napakalakas ni Lin Feng, madali niyang mapagaling ang mga ordinaryong pinsala kaagad. Para sa mga pinsalang hindi halata, si Muyon ay may ilang mga remedyo. Magkasama nilang mabilis na natapos ang pagpapagaling sa lahat. Nang sabay silang umalis, nanatili roon ang mga tao at pinapanood silang umalis. May mga naiinggit at naiinggit. Si Muyon ay parang isang diyosa sa kanila. Nakatingin siya sa lalaking iyon ng may paghanga at kabaitan. Sa sandaling iyon, iniisip nila kung ang kanilang priestess na si Muyon ay umiibig sa kanya o hindi. Ito ba ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa iba? Dahil nagustuhan niya. Tumiti sa isa't isa sina Lin Feng at Muyon. Lin Feng, mula noong huling beses kang pumunta sa Yaoyi Island, gaano ka na ba ang pag-unlad? Tanong ni Muyon, bahagyang nakangiti. Nasa tuktok na ako ngayon ng Huangqi layer. Madaling sagot ni Lin Feng. Gaano kabilis? Kumaibat ang mga labi ni Muyon. Ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban ay palaging mas mataas kaysa sa iyong antas ng paglilinang. Iniisip ko kung gaano kakalakas ngayon. Walang pangakong tugon si Lin Feng. Tumingin siya kay Muyon at sinabi, naglalakbay ako dahil gusto kong maging isang great emperor ngayon. Nako, sigurado akong magtatagumpay ka, sabi ni Muyon ng kumpiyansa. May tiwala siya kay Lin Feng. Marami na siyang narating sa buhay. Noon, sinira niya ang Celestial Chi Castle. Muyon, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Nakangiting tanong ni Lin Feng.
Anong magagawa ko? Mananatili ako dito at mag-iiwan ng tahimik na buhay. Iyon ang pinakamaganda para sa akin. Tumitisi mo yun. Kumislap ang mga mata niya. Mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Buong buhay mo, tanong ni Linfang sa kanya. Oo, gusto ko ng ganyan. Gusto ko ang kapaligiran dito, at gusto ko rin ang mga tao dito. Tumanggo si mo yun. Kung masaya ka dito, pagbutihin mo. Sana palagi kang masaya. Sabi ni Linfang. May dumating na matandang lalaki. Nang makita niya si Linfang, nagulat siya at ngumiti. Little Linfang. Pumunta ka para makita si Little yon. Tito Q, oo, pumunta ako para makita si yon. Magalang na sagot ni Linfang. Ang matandang ito ay kapitbahay ni mo yon. Noong nakaraan, si Linfang ay nakatira sa kanilang tribo kaya kilala niya ang kanyang mga kapitbahay. Noon, minsan sila ay magkachat. Sige, mabuti. Dapat isama mo siya. Kahit nakailangan siya ng tribo, naiinip siya dito mag-isa. Nakangiting sabi ni Uncle Kyo. Nagulat si Linfang, at napatingin kay Moyon. Namula si Moyon at sinabing, Lolo Kyo, ano ang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Uncle Kyo. Nakita kong lumaki ka, alam ko ang nararamdaman mo. Sa bawat pag-uusap mo tungkol kay Little Linfang, tila masaya ka, lumilitaw ang iyong pinakamagandang ngiti sa iyong mukha. Sa tingin mo hindi ko naiintindihan ang mga bagay na iyon. Ha? Kumislap ang mga mata ni Linfang. Lalong namula si Moyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Linfang. Iyon, ayokong umalis ka, pero sana makasama mo si Little Linfang. Ang batang ito ay mabuting bata. Mangyaring tumigil. Sabi ni Moyon, tinatapakan ng isang paa. Sa di kalayuan, nakita iyon ng karamihan. Gaya ng inaasahan, nagustuhan siya ni Moyon. Sige, kung ayaw mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sabi ni Uncle Kyo, nanginginig ang ulo sa pagkagalit. Tumingin si Linfang kay Moyon, itinaas ni Moyon ang kanyang ulo at sinabi kay Linfang. Linfang, huwag kang makinig kay Uncle Kyo. Masaya ako sa tribo. Naiintindihan ko. Sabi ni Linfang, tumanggo at bamaantong hininga. Naglakad siya papunta kay Moyon, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi at ngumiti. Kung may kailangan ka, magtanong ka sa akin. Sige. Tumanggo si Moyon. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Linfang sa mga mata. Aalis na ako. Kapag may oras ako, babalik ako at makikita-kita. Sabi ni Linfang. Itinaas ni Moyon ang kanyang ulo at tinitigan siya. Mukha siyang malungkot. Kara-rating lang niya, aalis na ba siya? Pinilit niyang ngumiti at tumanggo. Sige, pangako iyon. Pangako iyan. Tumanggo si Linfang. Nagkatinginan pa sila ng ilang segundo, binawi ni Linfang ang kanyang mga kamay at tumalikod. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at nawala. Mukhang malungkot si Moyon habang nakatitig sa kanya ng mahabang minuto. Linfang and Tang Yuyu continued their journey. Kinokontrol ni Tiantay ang siyam na Great Celestial Castle sa mga araw na ito. Ang Qingdi Mountain ay wala ng gaanong kapangyarihan doon. Masyadong maraming kontak ang Tiantay. Goldfire Tower ng Goldfire City, Sword Mountain, Yaoye Island, Holy City, at headquarters ng Tiantay sa Holy City. Unti-unti, nagkakaroon ng kapangyarihan at impluensya si Tiantay sa lahat ng dako. Ipinagpatuloy din ni Tiantay ang mga recruit na henyo sa Champion University sa Holy City. Hindi tumigil si Linfang sa siyam na Great Celestial Castle, tumawid lang siya sa lugar. Pumunta siya sa Yaoye Island, Goldfire City, at pagkatapos ay bumalik sa Sword Mountain. Si Huyu at Emperor Shenyu ay bumalik sa isla ng Yaoye. Sa Sword Mountain, nakipagpalitan ng pananaw si Linfang sa cultivation kay Emperor Wu Tianjian. Si Emperor Wu Tianjian ay namangha sa kanyang paglaki. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakbay. Lumipas ang oras, lumipas ang 1 taon. 2 taon na ang lumipas sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Isang malawak na dagat, bumagsak ang lakas ng Deva Marakalpo mula sa langit papunta sa katawan ni Linfang. Nanginginig ang lupa at langit. Lumitaw sa langit ang hugis demonyong mga enerhiya ng dragon at patuloy na humahampas sa kanya. Pagkatapos ng siyam na alon ng lakas ng kalpa, muling tumaas ang pisikal na lakas ni Linfang. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Linfang. Inangat niya ang ulo niya at mukhang nag-iisip. Noong nasa tuktok siya ng layer ng Zunchi, dapat na nilinis ng cosmic energies ang kanyang katawan. Gayunpaman, dahil siya ay may ipinagbabawal na katawan, ang mga cosmic energies ay hindi bumaba at hindi siya nakalusot sa Huangchi layer, kahit na kaya niyang kontrolin ang cosmic energies kapag siya ay nasa tuktok ng Zunchi layer. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Makakalusot kaya siya sa Dichi layer? Mangyayari ba ulit ang parehong bagay? Ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill ay isang nakakatakot na pamamaraan. Mahusay pa nga ito para sa mga Saint Emperors, at si Linfang ay isa lamang emperador. Ngayon ay mayroon na siyang buong bersyon, kaya walang dahilan para hindi siya makapasok sa Dichi layer. Gayunpaman, hindi pa niya ito nagawa. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala at matatag. Tanging ang kanyang cultivation level lang ang hindi sumunod. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Hindi niya maintindihan. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ipinagbabawal na katawan? Noon, hindi pa siya nakakalusot sa Huangchi layer at ngayon, makakalusot kaya siya sa Dichi layer.
Ano ang dapat niyang gawin upang patuloy na umunlad sa landas ng paglilinang? 2 taon ang ginugol ni Lin Fang sa ganoong paraan. Unti-unting nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Ang lahat ng mga cultivator na nakilahok ay nagsanay ng kultibasyon sa kapayapaan at ang mga tao ay dahan-daang nakalimutan ang tungkol sa kanila, maliban kay Chu Chunkyu. Si Chu Chunkyu ay sikat pa rin. Hindi pa man siya unang natapos na siya sa top 3 at ayon sa mga alamat sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, umikot ang Destiny Wheel dahil sa kanya. Ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay isang espesyal na lugar sa kontinente, nakatayo ito sa tuktok. Mas alam nila kaysa sa karamihan ng mga tao sa kontinente. Alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin noong umikot ang Destiny Wheel. Si Chu Chunkyu ay nasa Ganjin's time ng Supreme Animal World at kinilala rin siya ng Fortune Shrine. Matapos pumunta doon, kumalat ang mga alingaw na siya ay nakalusot sa Dichi Layer. Pagkatapos noon, nakipaglaban siya sa isang Great Imperial Dragon. Pagkalipas ng 2 taon, kumalat ang balita na lumabas na si Chu Chunkyu sa Ganjin's time at nanalo siya laban sa isang henyo ng Dragon Clan. Siya ay umuunlad ng napakabilis. Si Chu Chunkyu ay sinuportahan ng Fortune Shrine at ng Supreme Animal World. Pinatunayan nito na siya ay napakalakas. Kumbinsido ang mga tao na siya ang nagpaikot ng Destiny Wheel. Bukod kay Chu Chunkyu na may sariling buhay, si Kung Ming, na pumangalawa sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ay naging isang kamanghamanghang cultivator. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, siya ay nawala. Para naman kay Zhou Rongman, na nasa ika-4 na ranggo, niyanig niya ang buong Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Bukod kay Chu Chunkyu, ang pangalawang pinakatanyag na cultivator ay si Zhou Rongman dahil kahit saan siya magpunta, sinabi niya sa mga tao. Ang pangalan ko ay Zhou Rongman. Si Hua Qingfang ay mas maingat. Minsan, napansin siya ng mga tao sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Gayunpaman, ayon sa mga alingaw, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi nagbago, na para bang siya ay natigil sa Huangqi Layer. Iyon ay tila hindi naaayon sa kanyang mga nakaraang pagtatanghal. Tungkol sa iba pang mga cultivator ng pinakamataas na daan, maaari silang maglakbay mula at patungo sa Imperial Court ng kontinente ng siyam na ulap. Marami sa kanila ang ginustong maglakbay sa buong mundo upang maging mas malakas, gayunpaman. Siyempre, ang lahat ng balitang iyon ay tungkol sa mga emperador ng pulong. Gayunpaman, ang lahat ng mga bagay na iyon ay wala nang kinalaman kay Lin Fang. Kasama niya si Tang Yuyu at naglalakbay sila sa Dark Knight region. Naghahanda na rin sila para pumunta sa ibang rehiyon. Alam ni Lin Fang kung ano ang nangyayari sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds dahil nag-iwan siya ng clone doon. Gayunpaman, walang maaaring makagambala sa kanya. Nanatili siyang nakatutok. Kahit na hindi niya nagawang makapasok sa Dichi Layer, hindi siya kinabahan, at nagpatuloy sa pagsasanay sa cultivation. Ang mga taong malakas at matapang na makatiis sa mga sakuna ay makakakita ng pag-asa at tagumpay. Si Lin Fang ay palaging ganoon, at hindi yun magbabago. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2230, Long Night City. Lumipas ang oras. Ito ay kasing ikli ng isang sulyap sa isang puting bisiro na kumikislap sa gilid ng dingding. Naglakbay si Lin Fang, tumawid siya sa mga lungsod, at nakalimutan pa ang tungkol sa oras. Sa malalim na kagubatan sa Purple Clouds, si Lin Fang ay nakaharap sa isang nakakatakot na hayop. Mayroon itong 4 na kuko na parang baka, ulo ng tigre, kuko ng agila, at nakakatakot na mga mata. Mga hanggal na tao. Agresibong sabi ng halimaw. Ang chin nito ay kumukulo. Nagsitakas ang mga hayop sa paligid. Ito ay isang young beastmaster ng Dichi Layer. Isa itong earth-type na hayop at may hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa pagtatanggol, at kinokontrol ang lakas ng heaviness daw. Sa sandaling iyon, si Lin Fang at ang hayop ay nakatayo sa isang napakalaking bunganga. Kumukulo at nanginginig ang dugo ni Lin Fang. Kapag ang heaviness daw ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari nitong durugan ang mga tao sa ilalim ng kanilang sariling timbang. Isang ordinaryong emperador sana ang namatay kaagad. Kahit na ang mga emperador sa tuktok ng Huangqi Layer ay maaaring makaramdam ng pressure laban sa gayong mga hayop. Maging ang mga kalamnan ni Lin Fang ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang damit ni Lin Fang ay hindi masyadong malinis, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balbas ay tumubo at mahaba na. Siya ay gumugol ng ilang oras dito, at nakapatay ng maraming hayop. Ibinuka ng napakalaking Great Imperial Beast ang kanyang bibig, at isang nakakatakot na Earth Spear ang bumaril mula dito kay Lin Fang. Malamig na ungol ni Lin Fang. Tumalon siya palayo habang patuloy na lumalabas ang mga sibat mula sa bibig ng halimaw, na sunod-sunod na umaatake sa kanya. Nagkaroon ng mga bitak habang ang ilan ay tumama sa kanya, at hindi makalusot sa kanya. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapani-paniwala. Hindi nakaimik ang halimaw. Ang isang Great Imperial Beast ay nakakagulat na walang paraan para saktan ng isang emperador. Ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay halatang hindi kapani-paniwala. Pinag-aralan niya ang Kalpa Indestructible Deva Mara Skill at ang Deva Mara Body Cleansing Technique. Nakakamangha ang kanyang depensa. Gayunpaman, hindi tumaas ang kanyang cultivation level, at minsan, naiinis si Lin Fang tungkol dito.
Isang taon, 2 taon, nanatili siyang kalmado, ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay naging inutil. Hindi siya makalusot. Nagsimulang magduda si Lin Feng sa kanyang sarili. Ito ay mas mahirap kaysa dati, nang hindi siya makalusot sa Huangqi Layer. Hindi niya alam ang gagawin. Pinabalik niya si Tang Yuyu sa mundo ng kanyang espiritu. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang makapasok sa Diqi Layer. Nang makita iyon ng Great Imperial Beast, galit na galit siyang tumingin kay Lin Feng. Nagsimulang dumagundong ang hangin, at isang nakakatakot na bigat na lakas ang pumaligid kay Lin Feng habang ang halimaw ay tumakbo patungo sa kanya. Parang milyon-milyong mga elepante ang tumatak sa kanya. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagtakbo. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga ilaw ng demonyo ang kumikislap. Itinaas niya ang kanyang mga braso at ang kanyang mga kamao, ang atmosfera sa paligid ng kanyang mga kamao. Parang guguho ang lupa at langit. Ang Great Imperial Beast ay naglabas ng isang mahusay na Earth Sword na 10 zang ang haba. Imposibleng umiwas. Pinakawalan ni Lin Feng at pinakipot ang lakas ng demonyo. Isang dambuhalang itim na espada ang lumitaw, walang hilt din. Bumangga ito sa dambuhalang espada ng kalaban. Ang kapaligiran ay patuloy na nanginginig mula sa chi sa hangin. Mamatay. Milyon-milyong sinulid ng lakas ng kamatayan ang naging milyon-milyong sibat at lumipat patungo sa halimaw. Naging madilim at mapanglo ang kapaligiran. Namatay ang lahat sa paligid ng mga demonyong enerhiya, maging ang damo ay naging itim at nagsimulang mabulok. Ang mukha ng Great Imperial Beast ay namutla ng madiin ang kanyang katawan. Kinakain na ang buhay niya. Napakalakas ng cosmic energies ng emperador na ito. Isa siyang Great Emperor, ngunit hindi niya kayang makipagkompetensya sa mataas na antas na emperador na ito. Anong galing? Si Lin Feng ay nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng Dao noong siya ay isang katamtamang antas na emperador. Nakakatakot ang mga ganyang tao. Kadalasan, mas naiintindihan ng mga Celestial Emperors ang kapangyarihan ng Dao, at kadalasan ay naiintindihan nila ang kapangyarihan ng Dao pati na rin si Lin Feng nang sila ay naging mga Saint Emperors. Madaling durugan ni Lin Feng ang mga ordinaryong Great Emperor, ngunit sa pangkalahatan, kaya na niyang talunin ang lahat ng uri ng mga Great Emperor. Ang Great Imperial Beast ay umungal ng galit na galit. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Dao ni Lin Feng ay natakot sa kanya, nagkaroon siya ng impresyon na malapit na siyang mamatay. Isang napakalaking kamay ang lumitaw, ang lakas ng lupa ay lamambat at naging isang napakalaking pader na humaharang sa lakas ng kamatayan. Gayunpaman, dumating pa rin si Lin Feng bago ito, ang hangin ay dumadagandong sa paligid niya. Ang lakas ng kamatayan ay umikot at inalis ang chi nito bago palibutan ito. Ang halimaw ay umungal ng mapanghamon, bago tumalikod at tumakas sa malayo. Gayunpaman, hindi pa handa si Lin Feng na hayaan siyang makatakas. Sinundan niya ang kidlat mabilis. Isang death spear ang tumusok sa katawan nito, at kasabay nito, sinuntok niya ang bungo nito. Biglang tumigil sa paggalaw ang halimaw at saka bumagsak sa lupa. Sa mga araw na ito, walang magagawa ang Great Imperial Beasts laban kay Lin Feng. Hindi na sila nakitang malakas ni Lin Feng. Hindi nagbago ang cultivation level ni Lin Feng, ngunit patuloy siyang lumakas. Bumalik sa Celestial Country, nabuo ang mga bundok ng mga bangkay sa paligid niya. Mas malakas na siya kaysa noon. Tiningnan ni Lin Feng ang napakalaking katawan at inalis ito. Kapaki-pakinabang pa rin ang mga katawan ng Great Imperial Beasts. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kagubatan. Siya ay nasa kailaliman ng isang madilim na kagubatan, at mayroong maraming nakakatakot na mga hayop doon. Marami sa kanila ay napakalaki, kahanga-hanga, at kahanga-hanga. Ang lahat ng mga hayop ay matatalino. Si Lin Feng ay nagsasanay sa kagubatan, pinatay niya ang pinakamaraming hayop sa abot ng kanyang makakaya. Kahit ang Great Imperial Beasts ay walang magawa laban sa kanya. Tinawid ni Lin Feng ang ligaw na bansang iyon. May mga tao rin doon. Sa karamihan ng mga lugar sa kontinente, ang mga tao at mga hayop ay magkakasamang nabuhay at nakikipagkompetensya. Anong siksik at makapal na bestial chi isip ni Lin Feng, habang nakatingin sa isang kastilyo ng hayop. Bago ito sa kanya, ngunit pinag-aralan niya lang ito saglit bago nagpatuloy. Pagkaraan ng napakahabang panahon, nakakita siya ng ibang tao. Hindi niya alam kung nasaan siya. Gumagala lang siya ng walang layunin sa kailaliman ng purple clouds. Sa harap ni Lin Feng, may 2 kabataan, isang lalaki at isang babae, na nakasuot ng magagandang damit. Sila ay tila mga disipulo mula sa isang sekta, at mukhang malakas. Nang makita nila si Lin Feng, nagulat sila. Siya ay tulad ng isang gulo. Magulo ang kanyang buhok, at punit-punit ang kanyang damit. Akala nila muntik na siyang mamatay sa kagubatan. Kahit na magulo si Lin Feng, hindi siya marumi. Magulo lang ang buhok, mahaba talaga ang balbas at punit-punit ang damit. Ngunit sa kanyang pisikal na lakas, ang kanyang balat ay kasing kinis ng tanso. Nagmukha lang siyang wild, parang caveman. Kamahalan, nakipaglaban ka ba sa isang alon ng mabangis na hayop? Magalang na tanong ng binata kay Lin Feng. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit nagkaroon ng nakakatakot na alon ng mabangis na hayop sa imperyo ng hayop. Ilang napakalakas na hayop ang nakatakas mula sa kagubatan at nakapatay ng maraming tao. Ang ilang mga tao na nagpunta sa Pangangaso ay namatay din. Isang alon ng mabangis na hayop.
Sabi ni Lin Feng, pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Matagal na siyang hindi nakarinig ng boses ng tao, hindi na siya sanay. Madalas na nag-aaway ang Animal Empire at Long Night City. Ilang sandali ang nakalipas, maraming mga hayop ang umatake sa mga tao sa paligid ng Long Night City. Maraming tao ang namatay. Hindi mo ba alam ang tungkol dyan? Maraming tao mula sa Long Night City ang pumunta rito para pumatay ng mga hayop. Mahinahong sabi ng binata. Kahit na mukhang ligaw si Lin Feng, hindi nila makita ang kanyang cultivation level, kaya malamang na napakalakas niya. Nang makita ng binata na nanatiling tahimik si Lin Feng, malamig siyang tumingin sa kanya at nagtanong. Kamahalan, ikaw ba ay isang mabangis na hayop? Biglang inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at natahimik ang binata. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa lungsod nang hindi na nagsalita pa.